Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at pagmamalasakit. Sabi nila, ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Dito raw natin makikita ang mga lihim na hindi kayang bigkasin ng mga labi. Paano kung sa isang sulyap, sa mga matang dapat sana'y puno ng kislap at saya, ay isang madilim na panawagan ng tulong ang iyong makita? Mananahimik ka na lang ba? O didinggin mo ang bulong ng iyong konsensya? Halina't sabay-sabay nating buksan ang unang kabanata ng kwentong ito na pinamagatang Mga Matang Nagmamakaawa. Dumating sila na parang isang pamilya mula sa pabalat ng isang mamahaling magazine. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Luningning Ramos habang pinagmamasdan niya ang bagong dating na mga customer mula sa kanyang pwesto sa likod ng counter ng kapihan sa hardin. Ang lalaki, matangkad, at may tindig na hindi maikakaila ang yaman at kapangyarihan. Ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan, ngunit hindi nito nabawasan ang kakisigan. Sa tabi nito ay isang babaeng diyosa sa kagandahan. Ang bawat kilos nito ay pino. Ang bawat ngiti ay kalkulado. At hawak nila sa magkabilang kamay ang tatlong magkakamukhang anghel, tatlong batang babae na marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang, nakasuot ng magagandang puting bestida na may lasong kulay rosas. Isang pamilyang perpekto sa paningin. Agad silang iginiya ng kasamahan ni Ning sa pinakamagandang pwesto sa hardin. Isang mesa na napapaligiran ng mga bulaklak ng bougainvillea. Bilang isa sa mga pinakamatagal at pinakamagaling na serbidora, kay Ning ipinagkatiwala ang pag-asikaso sa mga mukhang importanteng bisita. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang uniforme, at kinuha ang menu bago sila lapitan. Magandang hapon po. Welcome po sa kapihan sa hardin. Bati ni Ning na may kasamang magalang at mainit na ngiti. Inabot niya ang menu sa kanila. Sinisigurong bawat isa ay mabibigyan. Salamat, sagot ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may awtoridad. Kalaunan ay narinig niyang tinawag siyang Don Alejandro del Fuego ng magandang babae. Ang ganda naman dito, mahal, sabi ng babae. Si Amaris, na hinawakan ng braso ni Don Alejandro. Perfect choice. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng cake na nakadisplay sa kanilang salaming estante. Pero habang kinukuha ni Ning ang kanilang order, may napansin siyang kakaiba. Ang tatlong bata na narinig niyang nagngangalang Luz, Sol at Cielo ay hindi kumikibo. Nakaupo lang sila ng diretso sa kanilang mga upuan. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanilang mga hita. Hindi sila nagkukulitan, hindi nagtatawanan. Ang kanilang mga mata, sa halip na magpakita ng likas na kuryosidad ng isang bata, ay tila walang buhay at laging nakatungo. Anong gusto ninyo mga prinsesa ko? Malambing na tanong ni Amaris sa mga bata habang hinahaplos ang buhok ng isa. Walang sumagot. Ang isa sa mga bata, si Sol, ay bahagyang umangat ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ning at sa isang segundo, nakita niya ito. Isang kislap ng takot. Isang pagmamakaawa na agad ding naglaho ng muli itong yumuko. Kinilabutan si Ning. Medyo pagod lang siguro sila sa biyahe. Paliwanag ni Amaris kay Alejandro na may halong pag-aalala sa boses. Ako na ang o-order para sa kanila. 3 strawberry milkshakes at isang slice ng chocolate cake to share. Habang isinusulat ni Ning ang order, hindi niya maiwasang pagmasdan ng eksena. Si Amaris ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ina. Inaayos niya ang buhok ng mga bata, pinupunasan ang gilid ng kanilang mga bibig. Si Don Alejandro naman ay tumitingin sa kanila na may pagmamahal, ngunit may halong pagod.
Tila ba may isang mabigat na pasan sa kanyang mga balikat. Maya-maya, habang inihahain ni Ning ang mga inumin, aksidenteng natabig ng maliit na kamay ni Cielo ang baso ng tubig. Natapon ito sa mamahaling bestida ng bata. Naku! Bulalas ni Amaris, ngunit ang nangiti ay hindi nawala sa kanyang mga labi. It's okay, sweetheart. It's just water. Kumuha siya ng tissue at marahang pinunasan ang damit ng bata. Isang perpektong reaksyon, kalmado, mapagmahal. Ngunit nakita ni Ning, mula sa kanyang kinatatayuan, ang hindi nakita ni Don Alejandro. Sa ilalim ng mesa, ang kaliwang kamay ni Amaris ay humigpit sa braso ni Cielo. Hindi ito isang simpleng hawak, isa itong kurot, madiin at nagbabanta. Nakita ni Ning ang panginginig ng maliit na balikat ni Cielo at ang pagpipigil nito ng hininga upang hindi mapaiyak. Nang bitawan ni Amaris ang bata, itinuon nito ang pansin kay Ning. Miss, pasensya na sa abala. Pwede bang makahingi pa ng tissue? Sige po. Nautal na sagot ni Ning habang mabilis na tumalikod. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nakita. Pagbalik niya, nagpatuloy ang lahat na parang walang nangyari. Pero para kay Ning, ang perpektong larawan ng pamilya ay nabasag na. Sa likod ng matatamis na ngiti at malalambing na salita ni Amaris ay may nakatagong anino ng kalupitan. Nang paalis na sila, napansin ni Ning ang isang maliit na lasong kulay rosas na nahulog mula sa buhok ni Cielo. Pinulot niya ito at marahang lumapit sa bata. Cielo, naiwan mo yata ito, sabi niya sa pinakamalumanay na boses. Sa halip na kunin ito, napaurong ang bata. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Tila ba ang paglapit ni Ning ay isang panganib. Itinago nito ang sarili sa likod ng binti ng kanyang ama. Si Don Alejandro ang kumuha ng laso mula sa kamay ni Ning. Salamat, miss. Pasensya na. Mahiyain talaga ang mga anak ko. Ngumiti lang si Ning. Ngunit ang puso niya ay parang pinipiga. Hindi yun hiya. Yun ay takot. Habang papaalis ang pamilya, muling napansin ni Alejandro ang kabaitan sa mga mata ni Ning. Nakita niya kung paano nito tiningnan ang kanyang mga anak, hindi bilang mga anak ng isang milyonaryo, kundi bilang mga bata na nangangailangan ng kalinga. Huminto siya at lumingon. Miss, kumugda, tawag niya. Po, sir? Magaling ka sa mga bata, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magkakaroon kami ng isang malaking pagdiriwang sa aming hasyenda sa susunod na linggo. Kailangan namin ng mga karagdagang tulong para mag-asikaso, lalo na sa mga bisitang may kamang bata. Interesado ka ba sa isang panandaliang trabaho? Mas malaki ang ibabayad ko kaysa sa kinikita mo rito sa isang buwan. Natigilan si Ning, isang malaking biyaya ang alok. Ang perang yon ay makakatulong ng malaki sa kanyang pamilya. Ngunit ang ibig sabihin nito ay ang muling pagpasok sa mundo ng pamilyang iyon. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Amaris, nag-aalangan siyang tumingin sa direksyon kung saan naghihintay si Amaris at ang mga bata. Nakita niya ang mga matang nagmamakaawa ni na Luz, sulat Cielo. Tila ba may isang puwersang humihilas sa kanya, isang bulong na nagsasabing kailangan siya ng mga batang iyon. Sige po, sir, sagot niya, mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Tinatanggap ko po. Ngumiti si Don Alejandro. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Mabuti, ito ang address. Asahan kita. Sa di kalayuan, pinanood sila ni Amaris. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Ning, isang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Ngunit ang nanangiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Malamig ito, matalim, at puno ng isang lihim na babala. Isang malakas na panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Ning. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon, ngunit huli na para umatras. Hindi niya alam na sa pagtanggap niya sa alok na yon, kusa siyang pumasok sa isang ginintuang hawla.
Isang lugar kung saan ang bawat sulok ay may nakatagong panganib at ang bawat ngiti ay maaaring isang maskara para sa isang halimaw. Ang Hacienda del Fuego ay hindi isang ordinaryong tahanan, isa itong kaharian. Iyon ang naisip ni Ning habang ang sinasakyan niyang tricycle ay marahang tumatahak sa isang mahabang daan na napapaligiran ng mga mayayabong na puno ng mahogany. Sa dulo ng daan, isang dambuhalang itim na tarangkahan ang bumungad sa kanya na may nakaukit na malalaking letrang HDF. Bumukas ito ng walang ingay na parang bibig ng isang higanting nag-aanyaya sa kanyang pagpasok. Sa loob, isang paraiso ang tumambad sa kanya. Isang mansyon na puti at malaki na may mga bintanang salamin mula sa sahig hanggang kisame. Ang Hardin ay mas malawak pa sa pinagsama-samang plaza ng kanilang bayan. Puno ng mga mamahaling bulaklak at may isang bughaw na swimming pool sa gitna na kumikinang sa ilalim ng araw. Napalunok si Ning. Ang kapihan sa Hardin ay maganda. Ngunit ito ay nasa ibang antas. Isang unipormadong katulong ang sumalubong sa kanya at iginiya siya sa loob. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang mga pader ay napipintahan ng mga obra ng mga kilalang pintor. Ang bawat kasangkapan ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda at yaman, naramdaman ni Ning ang isang bagay na kakaiba. Isang lamig. Hindi ang lamig mula sa aircon, kundi isang lamig na tila nagmumula sa mismong mga pader ng mansyon. Isang katahimikan na hindi nakakapayapa, kundi nakakabingi. Dinala siya sa sala at doon, nakita niyang muli ang tatlong anghel. Nakaupo sila sa isang mahabang sofa na kulay krema. Si Luz, si Sol, at si Cielo. Hindi sila naglalaro. Hindi sila nanonood ng telebisyon kahit pa ito ay nakabukas sa isang cartoon channel. Nakaupo lang sila. Ang kanilang mga likod ay tuwid na tuwid. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanilang mga kandungan. Sila ay parang mga manika na maingat na inayos para sa isang pagtatanghal. Mga manikang walang buhay. Ning mabutit narito ka na. Napalingon si Ning. Si Amaris. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ngunit sa suot nito, mukha itong nagkakahalaga ng isang buong taon niyang sahod. Ang nangiti nito ay kasing perpekto pa rin tulad ng dati. Magandang umaga po, Ma'am Amaris. Bati ni Ning. Narito ang listahan ng mga kailangan mong gawin para sa paghahanda sa engagement party. Sabi ni Amaris, sabay abot sa kanya ng isang papel. Tutulungan mo si Manang bituin ang aming mayordoma. Manang. Isang babaeng may edad na may buhok na medyo may puti na at nakatali sa isang pusod, ang lumabas mula sa kusina. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata nito ay tila nakikita ang lahat ng bagay. Siya si Ning. Manang, ang kinuha ni Alejandro na pansamantalang tutulong sa atin. Paliwanag ni Amaris, tipid na tumango lamang ang matanda. Halika, iha, sabi nito kay Ning, at ang boses nito ay kalmado ngunit may bigat. Habang sumusunod si Ning kay Manang bituin, tumunog ang telepono ni Amaris. Narinig niya ang pagbabago sa tono ng boses nito, naging mas malambing, mas matamis. Mahal. Oo, kararating lang ni Ning. Ang mga bata? Ay, heto naglalaro lang sila. Ang kukulit nga eh. Sabi ni Amaris na may kasamang mahinang tawa. Miss na miss ka na raw nila. Right, princesses? Lumingon si Ning. Nakita niyang tiningnan ni Amaris ang mga bata. Naghihintay ng sagot. Pero walang kumibo. Yumuko lang ang mga ito. Medyo nahihiya lang sila. Mabilis na bawi ni Amaris sa kausap sa telepono. Sige na mahal. Mag-ingat ka. I love you. Sa sandaling ibinaba ni Amaris ang telepono, nawala ang lahat ng tamis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid na linya. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng marmol na sahig.
tumingin siya sa tatlong bata. Hindi ba't sinabi ko sa inyo kung anong gagawin ninyo kapag tumawag ang daddy ninyo? Anya sa isang boses na hindi malakas, ngunit puno ng yelo. Hindi ba't sinabi kong kailangan ninyong mag-ingay na parang naglalaro? Ano't nakatunganga lang kayo riyan? Walang sumagot. Nanginginig na yumuko si Cielo. Umakyat na kayo sa mga kwarto ninyo. Ngayon din, utos ni Amaris. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ang tatlong bata at halos takbuhin ang malawak na hagdanan paakyat. Walang lingon-lingon. Naiwang nakatayo si Ning sa gilid, hindi makahinga. Nasaksihan niya ang isang pagbabagong anyo mula sa isang maamong tupa patungo sa isang mabangis na lobo sa loob lamang ng 1 segundo. Ilang sandali pa, habang nag-aayos si Ning ng mga kubyerto sa dining area, sinubukan niyang kausapin ang isa sa mga bata na muli niyang nakita. Si Sol, nakatayo ito malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit ang tingin nito ay blanko. "Hi Sol," marahang sabi ni Ning. Lumuhod siya para magpantay sila. "Ang ganda ng hardin ninyo. Gusto mo bang maglaro doon mamaya?" Hindi lumingon ang bata. Hindi ito kumibo. Tiningnan lang siya nito saglit at ang nakita ni Ning sa mga mata nito ay isang malawak na kawalan. Isang bakanteng espasyo kung saan dapat naroon ang saya at sigla ng isang bata. Pagkatapos ay tumalikod ito at tahimik na umalis. Napabuntong hininga na lang si Ning. Ramdamang bigat sa kanyang dibdib. Ano ang nangyayari sa mga batang ito? "Heto, iha, uminom ka muna ng tubig." Napalingon siya. Si Manang bituin, may hawak na isang baso ng malamig na tubig. Inabot nito sa kanya. "Salamat po, Manang," sabi ni Ning. Kinuha niya ang baso at uminom. Tiningnan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "Mukhang nabigla ka sa mga nakikita mo rito sa loob ng mansyon." Hindi nakasagot si Ning. Nagpatuloy si Manang bituin sa mahinang boses habang ang tingin ay nasa malayo. "Maganda ang bahay na ito. Makikinang ang mga gamit. Perpekto sa paningin ng iba." Huminto ito saglit at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ning. "Pero tandaan mo, iha, hindi lahat ng kumikinang ay ginto." Pagkasabi niyon, tumalikod na ang matanda at bumalik sa kanyang gawain. Iniwan si Ning na nag-iisip sa malalim na kahulugan ng kanyang sinabi. Maghahapon na nang matapos ang trabaho ni Ning para sa araw na yon. Pagod na pagod siya, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa isip. Habang naglalakad siya palabas sa may pasilyo malapit sa likod bahay, narinig niya ang boses ni Amaris. Galing ito sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa pag-usisa at sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, huminto siya at nakinig. Ang boses ni Amaris ay mahina. Tila may ibinubulong sa kausap sa telepono. "Oo, napaniwala ko na siya. Ang mga bata, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko sila." "Oo, nasa ilalim na ng mga daliri ko si Alejandro. Ang tanga-tanga niya." Narinig ni Ning ang isang maikling tawa mula kay Amaris, isang tawang walang kagalakan. "Konting tiis na lang." Bulong nito sa telepono, ang bawat salita ay parang lason. "Malapit ko nang makuha ang lahat ng sa kanila." Para kay Don Alejandro del Fuego, ang kanyang opisina sa loob ng hacienda ay ang kanyang santuaryo. Ito ang nag-iisang lugar kung saan ang mga multo ng nakaraan ay hindi gaanong malakas manggulo. Dito, napapaligiran siya ng mga libro, ng amoy ng lumang papel at katad, at ng mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa silid na yon ay ang nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa, ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Isabela. Nakarga-karga ang 3 bagong silang nilang mga anghel. Bawat gabi, tinititigan niya ang larawang iyon at ang kirot ay nananatiling sariwa. Ang pagkawala ni Isabela ay lumikha ng isang butas sa kanyang puso na akala niya'y hindi na kailanman mapupunuan. Nilamon siya ng kalungkutan at sa proseso,
Halos hindi niya namalayang lumalayo na rin ang loob sa kanya ng kanyang mga anak. Hanggang sa dumating si Amaris. Si Amaris ang kanyang naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Maganda, matalino, at higit sa lahat, tila naiintindihan nito ang sakit na kanyang pinagdadaanan. Sa tulong ni Amaris, dahan-dahan siyang natutong ngumiti muli. At nang makita niya kung paano nito tratuhin sina Luz, Sol, at Cielo nang may paglalambing at pasensya, doon siya nakumbinsi. Si Amaris na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Siya ang magbubuo muli sa kanilang nasirang pamilya. Kaya't nang pumasok si Amaris sa kanyang opisina ng gabing iyon, na may mga luhang namumuo sa mga mata at nanginginig ang mga labi, agad na tumayo si Alejandro, puno ng pag-aalala. "Mahal, anong nangyari?" tanong niya. Sinalubong ito at niyakap ng mahigpit. "Alejandro, nawawala." Humikbi ito sa kanyang dibdib. "Nawawala ang brooch na bigay sa akin ni Mama. Ang nag-iisang alaala na iniwan niya sa akin." Naramdaman ni Alejandro ang paghigpit ng kanyang panga. Alam niya kung gaano kahalaga ang alahas na yon kay Amarvis. Isa yung maliit na brooche na may disenyong bulaklak, napapalibutan ng maliliit na diamante. Simple ngunit mamahalin, hindi lang dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kwento sa likod nito. "Saan mo huling nakita?" tanong niya, habang marahang hinahaplos ang buhok nito. "Suot ko kaninang umaga. Pagkatapos ay inilagay ko sa ibabaw ng vanity table sa aking kwarto." Sagot ni Amaris sa pagitan ng mga hikbi. "Hinalughog ko na ang buong silid, pero wala talaga." "Alejandro, paano kung may kumuha? Sino namang gagawa niyon dito? Ang lahat ng katulong natin ay matagal nang nagsisilbi sa atin. Mapagkakatiwalaan sila." Humiwalay sa yakap si Amaris at pinunasan ang kanyang mga luha, kahit papatuloy itong dumadaloy. "Alam ko, mahal, hindi ako nagbibintang, pero mayroon tayong isang bagong tao sa pamamahay na ito ngayon." Natigilan si Alejandro. Ang isip niya ay agad na napunta kay Ning, ang serbidora mula sa kapihan. "Si Ning?" tanong niya, tila hindi makapaniwala. "Pero mukha siyang mabait." "Iyon din ang akala ko," malungkot na sabi ni Amaris. Pero kanina, habang nag-aayos siya sa pasilyo, nakita siya ng isa sa mga katulong, si Rosa. "Napalingalinga malapit sa pintuan ng aking kwarto. Hindi ko na sana bibigyan ng mali siya, pero ngayong nawawala ang brooch." Hindi na nito natapos ang sasabihin na parang ang mismong ideya ay sobrang sakit para bigkasin. Tinawag ni Alejandro si Rosa. Ang dalaga ay pumasok na nanginginig at nakayuko. "Rosa, totoo bang nakita mo si Ning malapit sa silid ni Ma'am Amaris kanina?" Mariing tanong ni Alejandro. "Oo po, Don Alejandro." Halos pabulong na sagot ni Rosa. "Nakita ko po siyang dumaan sa tapat ng kwarto ni Ma'am Amaris kaninang tanghali. Medyo nagtagal po siya roon bago umalis. Sapat na yon para kay Alejandro." Ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay napalitan ng malamig na galit at matinding pagkabigo. Nagtiwala siya kay Ning. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na nagpaalala sa kanya ng kabutihan. Ngunit ang ebidensya, kahit pa sirkumstansyal, ay nakaturo lahat sa kanya. "Manang bituin, papuntahin mo rito si Luningning." Ngayon din, utos niya sa intercom. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay isang kumukulong galit. Ilang sandali pa, pumasok si Ning sa opisina. Ang mukha ay may bahid ng pagtataka. "Pinapatawag niyo raw po ako, sir?" Tumayo si Alejandro mula sa kanyang silya at humarap dito. Si Amaris ay nakatayo sa kanyang tabi. Umiiyak pa rin ng tahimik. "Ning," simula niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. "May isang bagay na nawawala sa pamamahay na ito. Isang mamahaling brooch na pag-aari ni Amaris." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ning. Mula sa pagtataka, naging pagkalito.
At pagkatapos ay pagkabigla na para bang ngayon lang niya narinig ang tungkol doon. Nawawala po? Paano po nangyari? Iyon din ang tanong ko. Maringas sabi ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig dito. May nakakita sa'yo kanina, malapit sa silid, kung saan ito huling nakita. Mayroon ka bang gustong aminin? Nanlaki ang mga mata ni Ning. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Po? Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hinding-hindi ko po magagawa ang magbintang kayo. Ang kanyang pagtanggi ay tila lalo lang nagpaalab sa pagkabigo ni Alejandro. Gusto niyang maniwala rito. Isang bahagi niya ang sumisigaw na ang babaeng ito, na may ganoong kabaitan sa mga mata, ay hindi kayang magnakaw. Ngunit ang larawan ni Amaris na umiiyak, ang testimonya ni Rosa, ang lahat ay bumuo ng isang konklusyon sa kanyang isip. Huwag ka nang magsinungaling. Halos sigaw na niya. Inalok kita ng trabaho dahil akala ko'y matinukang tao. Ibinukas ko ang pamamahay ko sa'yo. At ito ang isusukli mo sa akin? Pagnanakaw? Sir, parang awa niyo na po. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Ning, ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Wala po akong ninanakaw. Kahit kailan po ay hindi ko magagawa yon. Ang mga luha nito ay hindi nakapagpalambot sa puso ni Alejandro. Sa halip, nakita niya ito bilang isang pagkukunwari, isang pag-arte para pagtakpan ng kasalanan. Ang tiwalang ibinigay niya ay nasira. Ang pag-asang nakita niya sa katauhan nito ay naglaho. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang kanyang galit. Wala siyang patunay. Hindi niya ito maaaring basta na lamang ipapulis. Pero hindi na niya ito maaaring pagkatiwalaan pa. Wala akong matibay na ebidensya, kaya't sa ngayon, papalagpasin ko ito. Sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may diin. Naglakad siya palapit dito hanggang sa halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Pero makinig kang mabuti, Luningning. Tumingala ito sa kanya. Ang mukha ay basang-basa sa luha, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Isang pagkakamali pa, bulong niya, ang boses ay puno ng pagbabanta. Isang maliit na pagkakamali pa at hinding-hindi ka na makakatapak pa sa pamamahay na ito. Naintindihan mo ba? Hindi ito sumagot. Tumango lang ito habang patuloy sa pag-iyak. Umalis ka na sa harapan ko. Mabilis na tumalikod si Ning at halos takbuhin ang daan palabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napasuntok si Alejandro sa kanyang mesa. Ang sakit ng pagkabigo ay mas matindi pa kaysa sa galit. Sa likod niya, naramdaman niya ang kamay ni Amaris sa kanyang balikat. Shh, mahal. Tapos na. Hayaan mo na. Ngunit habang nakatingin si Alejandro sa nakasarang pinto, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumubulong. Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang mga luhang yon ay totoo? Iwinaksin niya ang isiping yon. Kailangan niyang magtiwala kay Amaris. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Hindi niya alam na sa pagpili niyang iyon, itinulak niya palayo ang nag-iisang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanila at mas lalo niyang ibinukas ang pinto para sa tunay na kaaway. Ang mga salita ni Don Alejandro ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Ning. Magnanakaw. Sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong, niyakap ni Ning ang kanyang mga tuhod habang tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng akusasyon ay mas matindi pa kaysa sa sampal. Hindi ang pagkawala ng tiwala ng isang mayamang estranghero ang masakit, kundi ang pagyurak sa kanyang dignidad. Ang nag-iisang yaman na mayroon siya. Ang unang bumubulong sa kanyang isip ay ang umalis. Bakit pa siya mananatili sa isang lugar kung saan siya ay hinuhusgahan at pinagbibintangan? Bakit niya ilalagay ang sarili sa panganib
para sa isang pamilyang hindi naman niya kaano-ano. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang iligpit ang kanyang iilang gamit. Tama na, aalis na siya. Ngunit sa paglalagay niya ng kanyang damit sa loob ng bag, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi ang galit na mukha ni Don Alejandro, hindi ang mapanuyang ngiti ni Amaris, kundi ang mga mata. Ang mga mata ng tatlong bata, malulungkot, walang buhay, at puno ng isang lihim na pagmamakaawa. Tulungan mo kami. Iyon ang tila isinisigaw ng mga mata ni na Luz, Sol at Cielo. Biglang huminto si Ning. Binitawan niya ang damit na hawak. Kung aalis siya, sino ang makakakita sa kanila? Sino ang lalaban para sa kanila? Hahayaan na lang ba niya silang malunod sa kalungkutan sa loob ng ginintuang hawla na yon, sa ilalim ng kapangyarihan ng isang babaeng may dalawang mukha? Ang kanyang mga luha ng sakit ay napalitan ng mga luha ng determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tatlong batang walang kalaban-laban. Ibinalik niya ang kanyang mga damit sa aparador. Dito muna siya. Mananatili siya. Hindi para patunayan kay Don Alejandro na nagkakamali ito, kundi para alamin ang katotohanan at protektahan ang mga batang yon, anuman ang mangyari. Kinabukasan, bumalik si Ning sa kanyang mga gawain na may bagong pananaw. Bawat ngiti niya ay isang maskara. Bawat kilos niya ay may layunin. Nagmatyag siya. Pinanood niya ang bawat galaw ni Amaris at doon niya napansin ang ritual. Gabi-gabi, bago matulog ang mga bata, si Amaris mismo ang naghahanda ng kanilang inumin. Hindi gatas, hindi rin juice. Isa itong uri ng tsa na may kakaibang amoy. Matamis, ngunit may pahiwatig ng damo. Sinasabi niyang isa itong herbal tea for relaxation, para raw makatulog ng mahimbing ang mga bata. Ubusin ninyo yan, princesses, malaming nasabi ni Amaris isang gabi, habang iniaabot ang maliliit na tasa sa tatlong bata. Para maging malakas kayo bukas, napansin ni Ning na nag-aalangan ng mga bata. Tiningnan ni Luz ang kanyang tasa na parang lason ang laman nito. Inumin na. Mariing ulit ni Amaris na wala na ang lambing sa kanyang boses, kahit pa nakangiti pa rin ito para sa kung sino mang nakakakita. Isa-isang ininom ng mga bata ang tsa, ang kanilang mga maliliit na mukha ay napipilitan. Pagkatapos niyon, wala pang kalahating oras, isa-isa silang bumabagsak sa antok. Si Luz, na pinakamatanda ng ilang minuto, ay nakatulog sa gitna ng paglalaro ng kanyang manika. Ang ulo ay biglang bumagsak sa mesa. Hindi ito normal. Ang pagdududa sa isip ni Ning ay lumaki at naging isang halimaw. Ang tsaang iyon. Mayroon sa tsaang iyon. Kailangan niyang malaman kung ano iyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ning sa kanyang higaan. Ang banta ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang pagkakamali pa. Kung mahuhuli siyang may ginagawang kahina-hinala, tapos na ang lahat. Itataboy siya palayo at wala nang pagkakataong malaman ang katotohanan. Pero ang imahe ni Luz na biglang nakakatulog ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Bumangon siya. Ang puso niya ay kumakarera, ngunit ang kanyang isip ay buo na. Gagawin niya ito. Hinintay niya hanggang hating gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na sa isang malalim na katahimikan. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Bawat langit-ngit ng sahig sa pasilyo ay parang isang sigaw sa katahimikan. Bawat anino mula sa sinag ng buwan na tumatama sa mga bintana ay tila isang bantay na nagmamasid. Narating niya ang kusina. Madilim at nakakatakot ito sa gabi. Ibang-iba sa maaliwalas nitong anyo sa umaga. Binuksan niya ang ilaw ng kanyang lumang cellphone at itinapat ito sa mga kabinet. Saan kaya itinago ni Amaris ang tsaang iyon? Hinalughog niya ang mga karaniwang lagayan ng tsaa at kape, ngunit wala doon.
Nag-isip siya. Kung ito ay isang sikreto, itatago niya ito sa isang lugar na hindi madaling makita. Tumingala siya sa pinakamataas na estante. Sa pinakasulok na bahagi nito, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Walang anumang nakasulat. Maingat siyang kumuha ng isang silya at inakyat ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang kahon. Nang makuha niya ito, dahan-dahan siyang bumaba. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang isang pinaghalong tuyong dahon at maliliit na talulot ng bulaklak. Inamoy niya ito. Iyon nga, iyon ang amoy ng tsaang ipinapainom ni Amaris sa mga bata. Kumuha siya ng isang maliit na supot na plastik mula sa kanyang bulsa at maingat na naglagay ng kaunting sample ng mga dahon sa loob. Isinara niya ito ng mahigpit at ibinalik sa kanyang bulsa. Ibinabalik na niya ang kahon sa itaas ng isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Nanigas si Ning sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay biglang nahinto. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan at doon pumutok. Ang nanginginig niyang kamay na may hawak sa kahon ay biglang nanlamig. May tao. May nakakita sa kanya. Isang pagkakamali pa. Ang banta ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kulog. Dahan-dahan, isang figura ang humakbang mula sa dilim ng pasilyo papasok sa pintuan ng kusina. Hindi ito si Don Alejandro, hindi rin si Amaris. Ang liwanag mula sa cellphone ni Ning na nakapatong sa mesa ay tumama sa mukha ng bagong dating, si Manang Bituin. Nakatayo lang ito roon, balot sa dilim. Ang tanging nakikita lamang ay ang kanyang anyo at ang seryoso niyang mukha. Hindi ito galit. Hindi rin ito gulat. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit matalim. Tila ba alam na nito ang lahat mula pa sa simula. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito. Pinapanood si Ning na para bang isang hayop na nasukol sa isang bitag. Nabitawan ni Ning ang kahon. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog nang bumagsak ito sa sahig at ang ilan sa mga tuyong dahon ay kumalat sa makintab na baldosa. Napapikit si Ning, hinihintay ang sigaw, ang akusasyon, ang pagtawag sa mga gwardiya. Ngunit katahimikan lang ang sumunod. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, naglalakad na si Manang Bituin palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay mabigat at may layunin. Huminto ito sa tabi ng natapong mga dahon at tiningnan ang mga ito. Pagkatapos ay tumingala kay Ning na nakatayo pa rin sa ibabaw ng silya, hindi makagalaw sa matinding takot. Hindi po. Nagsimulang magpaliwanag si Ning. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Manang, hindi po ako magnanakaw. Ako po, naghahanap lang po ako ng ang katotohanan? Ang tanong ni Manang Bituin ay pumutol sa anumang kasinungalingan na sasabihin sana ni Ning. Hindi ito isang akusasyon, isa yung pag-unawa. Dahan-dahang bumaba si Ning mula sa silya, ang kanyang mga tuhod ay parang gulaman. Handa na siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa halip na magalit, yumuko si Manang Bituin at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na dahon, ibinabalik sa loob ng kahon. Nang matapos, kinuha nito ang kahon at walang kahirap-hirap na ibinalik sa pinakamataas na estante. Tumingin itong muli kay Ning. Hindi kita isusumbong, mahinang sabi ng matanda. Ngunit ang bawat salita ay may bigat. Nagulat si Ning. Pepo? Tumingin si Manang Bituin sa direksyon ng hagdanan, kung saan natutulog ang tatlong bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Ning mula sa kanya. Isang malalim na lungkot at proteksyon. Dahil matagal ko na ring pinaghihinalaan ang demonyong nagpapainom niyan sa mga bata. Sa loob ng maraming buwan, si Manang Bituin ay isang anino sa sarili niyang pamamahay. Tahimik siyang nagmamasid, isang mute na saksi
Sa unti-unting pagdidilim ng Hacienda del Fuego, ang bawat pekeng tawa ni Amaris, ang bawat pag-iwas ng tingin ng mga bata, ang bawat maling akala ni Don Alejandro, lahat ay tila maliliit na lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ng tahanang minahal niya at pinagsilbihan sa loob ng 30 taon. Ginawa niya ang lahat ng hindi nahahalata. Sinubukan niyang magluto ng paborito ng mga bata para ganahan silang kumain. Lihim niyang inilalagay ang mga lumang laruan nila sa kanilang daanan. Umaasang pupulutin nila ito at maaalala ang saya ng paglalaro. Ngunit lahat ay walang saysay. Ang enerhiya ng mga bata ay patuloy na nauubos at ang kanilang mga mata ay patuloy na lumalamlam. Kaya't ng gabing iyon, habang nagpapatrolya siya sa pasilyo, isang gawaing sinimulan niya mula nang dumating si Amaris at nakita niyang bumukas ang pinto ng silid ni Ning. Hindi siya nabigla. Sinundan niya ito. Nakita niya ang pagpunta nito sa kusina. At habang pinapanood niya ang dalaga na nanginginig na inaakyat ang silya, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang kislap ng pag-asa. Sa wakas, may isa pang nakakita. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Kaya't nang bumagsak ang kahon at kumalat ang mga dahon ng kamatayan sa sahig, tinapos na ni Manang bituin ang kanyang pananahimik. Ang mga salitang binitawan niya ay nagmula sa isang pusong pagod na sa pagtitiis. Dahil matagal ko na ring pinaghihinalaan ang demonyong nagpapainom niyan sa mga bata. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Ning, isang halo ng gulat, takot, at ngayon, kaunting kaluwagan. "Halika, iha," sabi ni Manang bituin. Hinawakan ang braso ni Ning. "Hindi ligtas na dito tayo mag-usap." Ang boses niya ay mahina ngunit may diin. "Alam kong hindi ka masamang tao. Nakikita ko sa mga mata mo." Iginiya niya si Ning palayo sa kusina, sa isang madilim na pasilyo na bihirang daanan. Huminto sila sa tapat ng isang pinto na gawa sa matigas na narra. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Manang bituin ng isang luma't kinakalawang na susi. "Ano pong lugar ito?" Nanginginig na tanong ni Ning. "Ito ang nag-iisang lugar sa bahay na ito na hindi pa napapasok ng kamandag ni Amaris," sagot ng matanda, habang maingat na ipinapasok ang susi sa seradura. Pinihit niya ito at isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang silidaklatan ng yumaong Senyora Isabela. Nang bumukas ang pinto, isang amoy ng lumang papel, pinatuyong bulaklak ng sampagita, at isang pamilyar na pabango ang sumalubong sa kanila. Ang silid ay naliligo sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa isang malaking bintana. Ang lahat ng gamit ay nakabalot sa puting tela na parang mga multo ng nakaraan. Inalis ni Manang bituin ang takip sa isang maliit na lampara at binuksan ito, nagbibigay ng isang mainit at malumanay na liwanag sa silid. Lumapit siya sa isang pader na puno ng mga litrato. "Nagsimula akong magsilbi sa pamilya Del Fuego noong binata pa lamang si Don Alejandro." Simula ni Manang bituin, ang kanyang boses ay malayo, puno ng alaala. "Nakita ko siyang umibig kay Senyora Isabela. Nakita ko silang bumuo ng isang pamilyang puno ng tawanan at pagmamahal. Ang bahay na ito, dati, buhay na buhay." Kinuha niya ang isang litrato. Si Isabela, nakangiti habang karga ang 3 sanggol. Pero nang magkasakit ang senyora, unti-unting namatay ang liwanag sa hasyenda. At bago siya pumanaw, huminto si Manang bituin. Ang kanyang boses ay nagbago, naging basag. "Pinangako ko sa kanya. Pinangako kong hindi ko pababayaan ang kanyang asawa at lalong-lalo na ang kanyang 3 anghel." Tumingin siya nang diretso kay Ning. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Isang pangakong sa tingin ko ay binibigo ko araw-araw. "Hindi po, Manang," mabilis na sagot ni Ning. Ang puso niya ay naaantig sa katapatan ng matanda. "Ginagawa niyo po ang lahat ng makakaya niyo." "Hindi sapat," mariing sabi ni Manang bituin. "Dahil ang kalaban ay tuso.
si Amaris. Mula nang dumating siya, ang mga bata ay nagbago. Nawala ang kanilang sigla. Lagi silang pagod, laging tulala. Alam kong may mali, ngunit wala akong pruweba. Si Don Alejandro naman, bulag siya sa pag-ibig. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng tumulong sa kanyang bumangon muli, hindi ang ahas na dahan-dahang lumilingkis sa kanyang pamilya. Lumapit si Manang Bituin sa isang malaking estante ng libro, ngunit hindi libro ang kanyang hinawakan. Kinuha niya ang isang picture frame, isang mas bagong litrato ng 3 bata sa kanilang nursery. Kuha ilang buwan bago dumating si Amaris. Masasaya pa sila rito. Bago mamatay si Senyora Isabela, mayroon siyang isang huling ipinagawa sa akin ng lihim, sabi ni Manang Bituin. Mayroon siyang kutob, isang kutob ng isang ina. Takot siya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Takot siyang may mga taong magkukunwaring mabuti sa kanila. Ibinigay niya ang litrato kay Ning. Tingnan mong mabuti, iha. Tingnan mo ang nasa kisame, sa itaas ng kuna ni Cielo. Pinagmasdan ni Ning ang litrato. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit nang itutok niya ang kanyang paningin, nakita niya ito. Isang maliit na bagay, halos kasing laki lang ng barya, na nakakabit sa kisame. Nakatago sa gilid ng smoke detector. Mukha itong tornilyo, pero hindi. Isang kamera? Bulong ni Ning, hindi makapaniwala. Tumango si Manang Bituin. Isang high-definition security camera. May audio. Ito ang huling paniguro ni Senyora Isabela. Ang kanyang paraan upang mabantayan ang kanyang mga anak kahit mula sa kabilang buhay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ning. Ang ebidensya, ang pruweba sa lahat ng kanilang hinala. Maaring naroon lahat. Ang bawat pagmamaltrato, bawat masamang salita, bawat pagpapainom ng tsaa. Nasaan po ang mga recordings? Paano po natin makukuha? Halos sabik na tanong ni Ning. Ang pag-asa ay biglang bumuhos sa kanyang puso. Ang ngiti ni Manang Bituin ay malungkot. Iyon ang sagot na nagpabagsak sa pag-asa ni Ning, pabalik sa lupa. Iyon ang problema, iha. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kabiguan. Ang sistema ay nakasave sa isang cloud server. At para ma-access iyon, kailangan natin ng isang password. Ano po ang password? Napabuntong hininga si Manang Bituin at umiling. Ang nag-iisang tao sa mundo na nakakaalam ng password na yon ay ang taong nag-utos na ilagay ito. Tiningnan ni Ning ang nakangiting mukha ni Isabela sa lumang litrato. Si Senyora Isabela, bulong ni Ning, at isinikreto niya ito maging kay Don Alejandro. Oo, kumpirma ni Manang Bituin. Kaya't heto tayo ngayon. Mayroon tayong susi, ngunit nakakandado pa rin ang pinto. Ang password. Isang salita. Isang parirala. Isang kombinasyon ng mga letra at numero na siyang nag-iisang harang sa pagitan nila at ng katotohanang magpapalaya sa 3 bata. Para kay Luningning, ang palaisipang ito ay naging isang obsesyon. Sa mga sumunod na araw, ang bawat libreng sandali nila ni Manang Bituin ay ginugugol nila sa loob ng lihim na silid-aklatan ni Senyora Isabela. Sinubukan nila ang lahat ng posibleng password na pumasok sa kanilang isipan. Baka birthday po ng mga bata. Suhestyon ni Ning habang tinatype ito sa lumang laptop na nakakonekta sa sistema. Access denied. Sinubukan ko na yan, sagot ni Manang Bituin. Pati ang anibersaryo nila ni Don Alejandro. Ipinakita nito ang isang listahan sa isang maliit na kwaderno. Mahaba na ito. Pangalan ng mga bata, petsa ng kanilang kasal, pangalan ng paboritong aso. Lahat bigo. Access denied. Access denied. Access denied. Kailangan nating mag-isip na parang si Senyora Isabela, sabi ni Ning, habang pinagmamasdan ang mga gamit sa paligid. Ang password ay dapat isang bagay na napaka-personal sa kanya. Isang bagay na alam niyang siya lang ang makakaalala, pero madali niyang maiisip kung sakaling kailanganin niya.
Sinimulan nilang halungkatin ang mga naiwang alaala ng yumaong ginang. Mga photo album, mga libro, at ang pinaka-personal sa lahat, ang kanyang mga journal. Habang binubuklat ni Ning ang isang journal na nababalutan ng balat, naramdaman niya ang isang uri ng paggalang at kaunting pag-aalinlangan. Para bang binubuksan niya ang kaluluwa ng isang taong hindi niya nakilala. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Isabela, pino, paikot, at puno ng buhay. Nakasulat doon ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at higit sa lahat, ang kanyang walang hanggang pag-ibig para sa kanyang pamilya. May isang entry na partikular na nakaagaw ng pansin ni Ning. Ika-4 na ng Pebrero, Araw ng Mga Puso. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Dinala ako ni Alejandro sa isang maliit na kapihan sa Tagaytay. Simpleng lugar lang, pero para sa akin, iyon na ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Sa ilalim ng mga bulaklak ng bougainvillea, habang umiinom kami ng kaping barako, sinabi niya sa akin ang mga salitang, "Matagal ko nang hinihintay." Sinabi niyang, mahal niya ako. Sa kapihan sa hardin. Doon nagsimula ang lahat. Napatigil sa paghinga si Ning, kapihan sa hardin. Ang lugar kung saan siya nagtatrabaho, ang lugar kung saan nagsimula ang sarili niyang koneksyon sa pamilyang ito. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkakatagpi-tagpi ng tadhana ang gumapang sa kanya. "Manang, tingnan niyo po ito," sabi niya. Ipinapakita ang journal kay Manang Bituin. "Naaalala ko ang araw na yan," sabi ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umuwi si Senyora na lumulutang sa alapaap. Paulit-ulit niyang ikinuwento sa akin ang bawat detalye. Sinubukan nilang muli, kapihan sa hardin, bougainvillea, kapeng barako, lahat ay mali. Napabuntong hininga sila sa pagkabigo. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Ning sa silid-aklatan, pinag-aaralan pa rin ang mga journal. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Napatalon siya sa gulat. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Mabilis niyang isinara ang journal. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Don Alejandro. Malamig at puno ng hinala. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay seryoso. Paano siya natunton nito rito? Sir," nautal si Ning. Mabilis na tumayo. "Nag-utos po si Manang Bituin na linisin ko po ang alikabok dito." Isang palusot, ngunit iyon lang ang naisip niya. Naglakad si Alejandro papasok. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang silid. Huminto ang kanyang tingin sa mesang puno ng mga gamit ni Isabela, mga album, mga libro, at ang journal na hawak ni Ning. "Iyan ang journal ng asawa ko," sabi niya. Ang boses ay bahagyang lumambot. "Bakit mo binabasa?" "Pipasensya na po," sabi ni Ning. Inilapag ang journal sa mesa. "Hindi ko po sinasadya. Nahulog po kasi, nabuklat." Hindi ito umimik. Sa halip lumapit ito sa mesa at kinuha ang journal. Dahan-dahan niya itong binuklat sa parehong pahina na binabasa ni Ning kanina. Nakita ni Ning ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang tigas ay nawala. Napalitan ng isang malalim na pangungulila. Ang araw na ito, bulong niya, halos sa kanyang sarili. "Akala ko noon, ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo." Umupo siya sa isang silya. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, hindi siya si Don Alejandro del Fuego, ang makapangyarihang milyonaryo. Siya ay si Alejandro, isang lalaking nangungulila sa kanyang asawa. Alam mo ba, pagpapatuloy niya, nakatingin sa kawalan. Mula nang mawala si Isabela, pakiramdam ko ay nawala na rin ang kakayahan kong makakita. Nakikita ko ang mga anak ko, pero hindi ko na talaga sila nakikita. Pinupunan ko ng mga material na bagay ang pagkukulang ko. Naghahanap ako ng kapalit para sa ina nilang hindi na maibabalik. Tumingin ito kay Ning. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Si Amaris,"
Akala ko siya na ang lunas. Pero bakit pakiramdam ko ay mas lalong lumalayo ang mga anak ko sa akin? Walang masabi si Ning. Nakikita niya ang tunay na Alejandro sa unang pagkakataon. Isang amang nalilito at nasasaktan. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit wala siyang pruweba. Isang salita lang niya laban sa isang daang matatamis na salita ni Amaris. Mahal na mahal niyo po talaga siya. Iyon na lamang ang nasabi ni Ning. Tumango si Alejandro. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya ang aking una't huling pag-ibig. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumayo na si Alejandro. Gabi na. Magpahinga ka na. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, huminto ito at lumingon. Salamat sa pakikinig. Pagkaalis ni Alejandro, naiwan si Ning na tulala. Ang mga huling salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Una't huling pag-ibig, isang ideya, isang kislap, isang napakaliit na posibilidad na parang isang bulalakaw sa madilim na kalangitan. Mabilis siyang bumalik sa laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Hindi ito Tagalog, hindi rin ito English, isang halo. Ang paraan kung paano sila mag-usap. Ang mga letra ay lumabas sa screen. U, N, A, N, G, P, A, G, I, B, I, G. Pinindot niya ang enter. Sa isang segundo, walang nangyari. Napabuntong hininga siya. Isa na namang kabiguan. Ngunit pagkatapos, isang maliit na click ang narinig mula sa laptop. Ang pulang mensahe na access denied ay naglaho. Sa screen, isang bagong window ang bumukas. Isang folder. Ang pangalan ng folder, Nursery Cam. At sa loob, daan-daang video files na kaayos-ayon sa PETSA. Napatakip si Ning sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng tagumpay at takot. Nagawa niya. Nabuksan niya. Ang kahon ng Pandora ng Hacienda del Fuego ay nasa harap na niya. Pinatawag ni Ning si Manang Bituin. Halos liparin ng matanda ang pasilyo papunta sa silid-aklatan. Nang makita niya ang nakabukas na folder sa screen ng laptop, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Paano mo? Halos pabulong na tanong niya. Mahabang kwento. Manang. Sagot ni Ning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong kaba at pananabik. Ang importante, bukas na. Ang kanilang pag-asa ay tila isang naglalagablab na sulo sa gitna ng kadiliman. Ito na ang katapusan ng kanilang mga hinala. Ang simula ng hustisya. Ngunit hindi nila alam na ang liwanag na kanilang haharapin ay magmumula sa apoy ng impyerno. Naupo silang dalawa sa harap ng laptop, magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga pinipigilang hininga at ang mahinang ugong ng lumang computer. Nag-click si Ning sa pinakaunang video file na may petsang ilang araw matapos dumating si Amaris sa hacienda. Ang screen ay nagpakita ng isang pamilyar na silid, ang nursery ng mga bata. Ang kuha ay mula sa itaas, malawak at malinaw. Nakikita nila ang 3 kuna, ang mga laruan sa sahig, ang lahat ng bagay na kaaya-aya sa isang silid ng bata. Sa una, ang mga eksena ay normal. Si Amaris ay nagpapakain sa mga bata. Nagbabasa ng libro para sa kanila. Kinakantahan sila bago matulog. Baka nagkamali lang tayo, iha? Alanganing sabi ni Manang Bituin. Isang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi sumagot si Ning. Nagpatuloy siya sa pag-click, lumilipat sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. At dahan-dahan, ang maskara ni Amaris ay nagsimulang magbakbak. Sa isang video, nakita nila si Amaris na pinipilit si Cielo na ubusin ang isang platong gulay.
Nang umiling ang bata, ngumiti si Amaris, lumingon sa pintuan para siguraduhing walang nakatingin, at pagkatapos ay mariing kinurot ang braso ng bata sa ilalim ng mesa. Nakita nila ang pagngiwi ni Cielo sa sakit, ang mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi habang nanginginig na isinusubo ang pagkain. Sa isa pang video, narinig nila ang boses ni Amaris na nagiging matigas at malamig kapag wala si Don Alejandro. Ano ba? Ang babagal ninyong kumilos. Bilisan ninyo. Nakakairita kayo. At pagkatapos, nakita nila ang eksena tungkol sa tsaa. Sa screen, si Amaris ay nasa isang sulok ng silid, nakatalikod sa kamera. May hawak siyang maliit na pandikdik at dinudurog ang mga tuyong dahon na kinuha ni Ning mula sa kahon. Pagkatapos ay inihalo niya ito sa isang pitsel ng maligamgam na tubig. Ang kamera ay may audio. Malinaw na malinaw nilang narinig ang kanyang bulong. Mga salitang hindi para sa mga bata, kundi para sa kanyang sarili. Kaunting pampatulog para sa mga munting peste, narinig nilang bulong ni Amaris na may kasamang isang mapanuyang tawa. Para hindi na nila ako guluhin. Para mapaniwala ko ang tanga nilang ama na kailangan nila ng isang inang tulad ko para mapatino sila. Napahawak ng mahigpit si Manang Bituin sa braso ni Ning. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Si Ning naman ay napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang tiyan ay tila binabaliktad sa galit at pandidiri. Pero hindi pa yon ang pinakamasama. Ipinagpatuloy nila ang panunood na parang mga bilanggo na sa pilitang pinasusundan ng isang palabas ng katatakutan. Nakita nila ang gabi kung kailan nawala ang brooch. Nakita nila kung paanong si Amaris, habang nag-aayos ng gamit si Ning sa kabilang silid, ay pumasok sa sarili niyang kwarto, kinuha ang brooch mula sa lalagyan nito at maingat na isinilid sa ilalim ng unan, naghahanda para sa kanyang palabas ng pagiging biktima kinagabihan. Ang kanilang pag-asa ay naging abo, ang kanilang galit ay naging isang nag-aapoy na bulkan, ngunit ang susunod na eksena ang tuluyang sumira sa kanilang mga puso at nagpatigas sa kanilang mga kaluluwa. Isang gabi, matapos painumin ng tsa, ang mga bata, pumasok si Amaris sa madilim na nursery. Ang tatlong anghel ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga kuna, walang kamalay-malay. Dahan-dahang lumapit si Amaris sa kuna ni Sol. Yumuko ito, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa natutulog na bata. Alam mo ba, bulong ni Amaris, ang kanyang boses ay parang isang ahas na gumagapang sa katahimikan. Ang pamilya ninyo ang sumira sa pamilya ko. Ang lolo ninyo ang nagpabagsak sa negosyo namin. Dahil sa kanya, nawala sa amin ang lahat. Nanginginig na pinindot ni Ning ang pause. Tumingin siya kay Manang Bituin. Ang mukha ng matanda ay blangko, parang isang maskara ng purong pangingilabot. Hindi nila ito alam. Ito ang nawawalang piraso ng palaisipan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Pinindot muli ni Ning ang play. Hinaplos ni Amaris ang pisngi ni Sol, ngunit ang kanyang haplo ay walang pagmamahal. Ito ay malamig at puno ng pagbabanta. Kaya't lahat ng kinuha ninyo sa amin, babawiin ko. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pangalan, at sisirain ko ang inyong ama sa paraang hindi niya malilimutan. Magsisimula ako sa inyo sa tatlong pinakamamahal niyang yaman. Tumayo ito ng diretso at tumingin sa tatlong natutulog na bata na may ngiti ng isang demonyo. Magbabayad ang ama ninyo sa lahat ng kasalanan niya. Iyon na. Hindi na nila kinaya. Mabilis na isinara ni Ning ang laptop na parang sinusunog nito ang kanyang mga kamay. Nanginginig silang pareho. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat, mas madilim kaysa dati. Ang katotohanan ng kanilang natuklasan ay mas masahol pa sa pinakamasama nilang bangungot. Si Amaris Sandoval ay hindi lang isang masamang madrasta. Hindi lang siya isang manggagamit. Siya ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel
na may planong wasakin ang isang pamilya mula sa loob. Tumingin si Manang Bituin kay Ning. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Ning kailanman. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan o takot. Kailangan nating makuha ang video na yan, mariing sabi niya. Paano, Manang? Nakasave ito sa cloud. Sabi ni Ning, ang kanyang isip ay nagpupumilit na mag-isip ng malinaw. Kailangan natin ng kopya, isang kopya na mahahawakan natin. Giit ng matanda. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Mayroon akong lumang USB flash drive sa aking kwarto. Ida-download natin ito ngayon din. Habang nagmamadaling lumabas si Manang Bituin para kunin ang USB, muling binuksan ni Ning ang laptop. Kailangan nilang magmadali. Bawat segundong lumilipas na ang katotohanan ito ay nakatago. Bawat segundong ang mga bata ay nasa ilalim ng bubong kasama ang halimaw na yon ay isang panganib. Nang bumalik si Manang Bituin na may hawak na USB, agad nila itong isinaksak. Sinimulan ni Ning ang pag-download sa pinakamahalagang video file, ang gabi ng pag-amin ni Amaris. Isang maliit na progress bar ang lumitaw sa screen, dahan-dahang gumagapang, tila isang oras ang bawat segundong lumilipas. 10%, 30%, 62%, pareho silang nakatitig sa screen, ang kanilang mga puso ay dumadagundong sa bawat pag-usad ng bar. 89%, 95%, 99%, download, complete. Napabuga sila ng hangin na hindi nila namalayang pinipigil pala nila. Ligtas na. Nasa kanila na ang pruweba. Maingat na inalis ni Ning ang USB. Hinawakan ito ni Manang Bituin na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Ito na ang katapusan niya. Bulong ni Manang Bituin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang ugong ng isang paparating na sasakyan sa mahabang driveway ng hasyenda. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa biglaang takot. Si Don Alejandro, halos walang boses na sabi ni Ning, at si Amaris, bumalik sila, mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa loob ng sasakyan, habang papalapit sila sa kumikinang na mga ilaw ng Hacienda del Fuego, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kalooban ni Amaris. Kanina pa siya hindi mapakali. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, isang panganib na hindi niya nakikita. Mahal, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Alejandro, napansin ang pamumutla niya. Kanina ka patahimik. Pilit nang ngumiti si Amaris. Napagod lang siguro ako. Mahal, gusto ko nang umuwi at magpahinga. Pwede bang bumalik na tayo? Ang totoo, hindi pagod ang dahilan. Ito ay isang kutob ng isang mandaragit na nakakaramdam na may ibang maninila sa kanyang teritoryo. Ang kutob na yon ang nagtulak sa kanya na hikayatin si Alejandro na umuwi ng mas maaga mula sa kanilang hapunan. At ang kutob na yon ang nagsabi sa kanya na mayroon siyang kailangang gawin, isang huling galaw para tuluyang maalis ang tinik sa kanyang lalamunan. Si Luningning. Bago pa man sila umalis kanina, habang nag-aayos si Alejandro sa kanyang silid, mabilis na isinagawa ni Amaris ang kanyang plano. Pumasok siya sa silid ni Ning. Kumuha siya ng ilang mamahaling alahas mula sa sarili niyang koleksyon at isang makapal na sobre ng pera mula sa kanyang safe at maingat na inilagay ang mga ito sa ilalim ng mga damit sa loob ng bag ng dalaga. Isang simpleng patibong, pero sa mga mata ng isang lalaking bulag sa pagtitiwala, ito ay magiging isang hindi mapapatawarang kataksilan. Samantala, sa silid-aklatan, ang tunog ng paparating na sasakyan ay parang isang death knell para kina Ning at Manang Bituin. Itago mo yan, utos ni Manang Bituin. Tinutukoy ang USB na hawak ni Ning. Mabilis na isinilid ni Ning ang USB sa bulsa ng kanyang pantalon.
Agad niyang isinara ang laptop at ibinalik ang lahat ng gamit ni Senyora Isabela sa dati nilang ayos. Manang, ano pong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Ning. Ako na ang bahala, mariing sabi ng matanda. Itinago ko na ang orihinal na video file sa isang secured folder sa laptop. Hindi niya yon basta-basta mahahanap. Ang mahalaga ay ang kopya. Itago mo yan ng mabuti. Umakto kang normal. Ako ang haharap sa kanila. Tumango si Ning. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, narinig na nila ang mga boses sa ibaba. Huli na. Mahal, aakyat lang ako sandali sa kwarto ni Ning. Narinig nilang sabi ni Amaris. May ipapakuha lang akong naiwan ko kanina. Nagkatinginan sila ni Manang Bituin. Parehong nanlalaki ang mga mata sa pagkatanto. Isang bitag. Kasabay ng pag-akyat ni Amaris sa hagdan, bumaba si Manang Bituin para salubungin ito, sinusubukang harangin. Ngunit si Ning, sa sobrang pag-aalala, ay lumabas din mula sa silid-aklatan. At doon, sa gitna ng pasilyo sa itaas, nagtama ang kanilang mga landas. Si Ning, si Amaris, at ang katahimikang puno ng tensyon. Ning, sabi ni Amaris, ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. Gising ka pa pala. May kukunin lang sana ako sa silid mo. Kung okay lang. Bago pa man makasagot si Ning, dire-diretso nang pumasok si Amaris sa kanyang silid. Sumunod si Ning. Ang puso niya ay dumadagundong. Ano ang binabalak nito? Sa ibaba, si Alejandro, na nagtataka kung bakit matagal si Amaris, ay nagsimula na ring umakyat. Sa loob ng silid, nagkunwaring may hinahanap si Amaris. Nasaan na nga ba yon? Eto. Kinuha niya ang isang maliit na suklay sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, sa kanyang pag-ikot pabalik, sinadya niyang matabig ang bag ni Ning na nakasabit sa gilid ng silya. Bumagsak ang bag sa sahig at bumukas ito. Mula sa loob, gumulong ang mga bagay na hindi dapat naroroon. Isang kumikinang na kwintas na may diamante. Isang pares ng hikaw. At ang isang makapal na sobre na puno ng pera. Nanigas si Ning. Ano yan? Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Alejandro sa silid. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa mga mamahaling bagay na nakakalat sa sahig, sa tabi ng paa ni Ning. Alejandro! Umiyak si Amaris. Tumakbo ito sa likod niya at nagkunwaring takot. Tingnan mo, ang mga alahas ko, ang pera na nasa safe ko. Kaya pala nawawala. Ang mundo ni Ning ay gumuho. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Hindi sa akin iyan. Naisatinig niya, ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Pakana niya to. Itinuro niya si Amaris. Tiningnan siya ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang sakit na mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Ang huling hibla ng tiwalang mayroon siya para kay Ning ay naputol. Para sa kanya, ito na ang huling pruweba. Ang hindi mapagkakailang katotohanan. Sinasabi mo bang nagsisinungaling si Amaris? Tanong gising niya. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Sir, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Ning, ang mga luha ay bumabagsak na mula sa kanyang mga mata. Mayroon po akong pruweba laban sa kanya. Dinukot niya ang USB mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Nandito po ang lahat, ang katotohanan. Bago pa man maintindihan ni Alejandro ang nangyayari, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Amaris, sa isang iglap, sinunggaban nito ang USB mula sa kamay ni Ning. Ano to? Isang panibagong kasinungalingan? Sigaw ni Amaris. At sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang USB sa isang baso ng tubig na nakapatong sa mesa sa tabi. Lumubog ito. Sinusubukan mo akong i-blackmail? Magnanakaw ka na.
Sinungaling ka pa. Iyon na ang huling dagok. Para kay Alejandro, ang ginawa ni Amaris ay isang kilos ng isang taong inosente na winawasak ang pruweba ng isang sinungaling. Ang nakita niya ay isang desperadong magnanakaw na nahuli sa akto. Nawala na siya sa kanyang sarili. Ang sakit, ang pagkabigo, ang galit, lahat ay sumabog. Labas! Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong hasyenda. Isang sigaw na parang kulog ng isang nasaktang hayop. Labas sa pamamahay ko! Alejandro, tama na, sabi ni Amaris. Niyayakap siya. Habang sa ibabaw ng balikat nito, isang ngingiti ng tagumpay ang ibinigay niya kay Ning. Guards! Sigaw ni Alejandro. Palabasin ang babaeng yan. 2 gwardiya ang mabilis na umakyat at walang awang kinaladkad si Ning palabas ng silid. Sir, parang awa niyo na. Wag po. Pagmamakaawa ni Ning, ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa hangin. Kinaladkad siya pababa ng hagdan, palabas ng mansyon at itinulak palabas ng dambuhalang tarangkahan. Bumagsak siya sa magaspang na lupa sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, unay ambon, hanggang sa lumakas na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Sumara ang tarangkahan na may malakas na kalabog, isang tunog na nagsasara sa lahat ng kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa labas, basang-basa sa ulan, ang kanyang puso ay durog na durog. Tiningnan niya ang mansyon. Sa bintana, nakita niya ang anino ni Alejandro na inaalos si Amaris. Nawala na ang lahat. Ang tiwala, ang ebidensya, ang pagkakataon. Talo siya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng bumubuhos na ulan, naramdaman ni Luningning Ramos ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Matapos ang sigaw, ang mga akusasyon, at ang marahas na pagpapalayas kay Ning, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Hacienda del Fuego. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na patak ng ulan sa labas, na tila sinusubukang hugasan ang dumi ng mga kasalanang naganap sa loob ng mansyon. Para kay Manang Bituin, ang bawat patak ng ulan ay parang isang luhang pumapatak para sa sinapit ni Ning at sa kadilimang tuluyang lumamon sa hasyenda. Mula sa bintana ng kusina, tahimik niyang pinanood ang pag-alis ng 2 gwardiya matapos itapon si Ning sa labas ng tarangkahan. Ang kanyang puso ay puno ng bigat at galit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Isang maskarang bakal na hinubog ng maraming taon ng pagtitimpi at pagmamasid. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang USB na winasak ni Amaris? Isa lamang yung kopya, isang pain. Ang orihinal na video file ay nananatiling ligtas, nakatago sa isang secret folder sa loob ng laptop, protektado ng isang password na siya lang at si Ning ang nakakaalam. Ang ahas ay nagdiwang ng maaga. Inakala nitong naputol na niya ang ulo ng katotohanan, ngunit ang katawan nito ay nananatiling buhay at naghihintay ng tamang oras para tumuklaw pabalik. Sa opisina ni Don Alejandro, ang katahimikan ay mas mabigat. Nakaupo siya sa kanyang silyang katad, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang imahe ni Ning, umiiyak at nagmamakaawa, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang mga salita nito, mayroon po akong pruweba. May isang bahagi sa kanya, isang maliit at halos hindi na humihingang bahagi. Ang nagtatanong, paano kung totoo ang sinasabi nito? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali? Ngunit iwinawaksin niya ang isiping yon. Mas madaling maniwala sa kasinungalingang nasa harap niya kaysa harapin ang posibilidad na ang babaeng kanyang minamahal at pinagkakatiwalaan ay isang halimaw. Ang maniwala kay Ning ay nangangahulugang
Aminin na siya ay naging isang tanga. Isang bagay na hindi kayang tanggapin ng kanyang orgulyo. Pumasok si Amaris sa opisina, may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang perpektong maskara ng isang mapagmahal na fiancé. Mahal, heto, uminom ka muna para kumalma ka, sabi niya sa malambing na boses. Inilapag niya ang tasa sa mesa at marahang minasahe ang mga balikat ni Alejandro. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Isang masamang panaginip lang siya. Ang mahalaga, ligtas na tayo ngayon. Tumangulang si Alejandro. Ipinipikit ang kanyang mga mata. Tama ka. Ligtas na tayo. Ngunit bakit ang salitang ligtas ay tila isang kasinungalingan sa kanyang pandinig? Kinabukasan, ang hasyenda ay tila isang bulkan na natutulog. Ang lahat ay kumikilos ng mabagal na parang naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Si Amaris, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay kahit pa sa maliliit na paraan. Wala nang matatamis na ngiti para sa mga katulong kapag wala si Alejandro. Wala nang pasensya. Ang kanyang mga utos ay naging mas matalas. Ang kanyang tingin ay mas malamig. Naramdaman niyang siya na ang reyna ng Kastilyo at wala nang sinumang makakapagpabagsak sa kanya. Sa hapagkainan, habang kumakain sila ng almusal, muli niyang binuksan ang isang paksa na matagal na niyang gustong mangyari. Mahal, ngayong tapos na ang gulo. Simula niya, habang pinupunasan ang gilid ng bibig ni Luz, naisip ko lang, baka mas makakabuti para sa mga bata kung ipapasok natin sila sa isang magandang boarding school sa Switzerland para mas matutukan ang kanilang pag-aaral at para matuto silang maging mas disiplinado. Napatigil sa pagkain si Alejandro at tiningnan ang kanyang mga anak. Ang mga ito, gaya ng dati, ay nakayuko lang at tahimik na kumakain. Pero sa pagkakataong ito, may napansin siyang kakaiba. Ang balikat ni Cielo ay bahagyang nanginginig. At nang mag-angat ng tingin si Sol, nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot na minsan na niyang nakita sa mga mata ni Ning. Ang maliit na tinig sa kanyang isipan ay muling bumulong. Pag-uusapan natin yan, sagot niya. Mas malamig kaysa sa inaasahan ni Amaris. Sa kabilang dako, si Manang Bituin ay kumikilos na may tahimik na determinasyon. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Amaris nang harapan sa loob ng hasyenda. Kailangan niyang ilabas ang laban. Nang hapong yon, nagpaalam siyang mamamalengke. Ngunit hindi siya sa palengke pumunta. Dumiretso siya sa isang maliit na computer shop sa bayan. Ang lugar ay maingay at puno ng mga kabataang naglalaro. Perpekto para sa isang lihim na gawain. Kuya, magkano magpa-burn ng files sa CD at magpakopya sa USB? Tanong niya sa bantay. Sa loob ng 1 oras, gumawa siya ng maraming kopya ng video. 2 CD, 3 USB flash drive. Ipinadala rin niya ang file sa isang bagong gawang email address. Hindi siya mag-iiwan ng kahit anong tsansa para sa pagkakamali. Pag-uwi niya, maingat niyang itinago ang mga kopya sa iba't ibang lugar. Isang USB sa ilalim ng kanyang kutsyon, isang CD sa likod ng isang lumang aparador sa bodega. Ang isa pa ay ibinigay niya sa kanyang pinagkakatiwalaang pamangkin na nakatira sa kabilang bayan na may mahigpit na bilin. Itago mo ito. Huwag na huwag mong iwawala. Hintayin mo ang tawag ko. Nang gabi ring iyon, tiningnan ni Manang Bituin ang kalendaryo na nakasabit sa dingding ng kusina. Binilugan niya ang isang petsa. 2 araw mula ngayon. Ang araw ng engrandeng engagement party ni na Alejandro at Amaris, kung saan naroroon ang lahat ng importanteng tao sa kanilang lipunan. Ang perpektong entablado para sa pagbagsak ng isang reyna. Kinuha niya ang isa sa mga USB. Tiningnan niya ang video file na nakasave doon, ang mukha ni Amaris na puno ng pagkamuhi, habang bumubulong ng lason sa mga natutulog na bata. Hinawakan niya ng mahigpit ang USB, ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Isang panalangin ang kanyang binigkas.
Para sa iyo ito, Ma'am Isabela, bulong niya sa hangin. At para sa mga anghel mo, malapit nang magkaroon ng katarungan. Ang katahimikan sa hasyenda ay hindi kapayapaan. Ito ang pag-ipon ng lakas ng isang paparating na unos. At si Manang Bituin, ang matandang anino, sa loob ng mansyon, ang siyang magiging hangin na magdadala nito. Ang gabi ng engagement party ay perpekto. Ang hardin ng Hacienda del Fuego ay naging isang hardin ng mga diwata, napapalibutan ng libo-libong maliliit na ilaw na parang mga alitap-tap. Ang mga mesa ay nababalutan ng pinakamamahaling tela. Ang mga bulaklak ay inangkat pa mula sa ibang bansa. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ng tunog ng masayang tawanan, at ng marahang musika mula sa isang string quartet. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan ay naroroon, nakasuot, ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Sa gitna ng lahat, si Don Alejandro del Fuego ay nakatayo na parang isang hari, gwapo sa kanyang itim na tuksido. Sa kanyang tabi, ang kanyang magiging reyna, si Amaris Sandoval. Nakasuot ito ng isang kumikinang na puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa kaysa sa mga diamanteng nasa kanyang leeg. Para sa lahat ng bisita, sila ang larawan ng perpektong pag-ibig at walang hanggang kaligayahan. Ngunit para kay Alejandro, may kulang, may mali. Habang ngumingiti siya sa mga bumabati, habang nakikipagkamay siya sa mga kasosyo sa negosyo, ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap ang kanyang mga anak. Nakita niya sila sa isang sulok, kasama ang isang yaya, tahimik at hindi gumagalaw, na parang mga porselanang manika na palamuti lamang sa pagdiriwang. Ang parehong takot na nakita niya sa kanilang mga mata ilang araw, na ang nakalipas ay naroon pa rin, mas malalim, mas madilim. Ang maliit na tinig sa kanyang isipan ay hindi na isang bulong, isa na itong sigaw na pilit niyang hindi pinapansin. Si Amaris, sa kabilang dako, ay naliligo sa tagumpay. Bawat papuri, bawat pagbati ay musika sa kanyang pandinig. Ito na ang rurok ng kanyang paghihiganti. Malapit na siyang maging Mrs. Del Fuego. Malapit nang mapasa kanya ang lahat. Tumingin siya kay Alejandro na bahagyang nakakunot ang noo habang nakatingin sa mga bata at isang munting inis ang kanyang naramdaman. Mamaya naisip niya, kapag kasal na kami, mawawala na rin sa landas ko ang mga batang yan. Sa likod ng karangyaan, sa control room ng hacienda kung saan kinokontrol ang mga ilaw at tunog, isang anino ang tahimik na kumikilos. Si Manang Bituin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Hawak niya ang isang USB, ang sandata na tatapos sa lahat ng kasinungalingan. Tiningnan niya ang monitor na nagpapakita ng live feed mula sa party. Hinihintay niya ang tamang sandali. At dumating ito. Ladies and gentlemen, anunsyo ng MC, may we request our lovely couple, Don Alejandro del Fuego and Miss Amaris Sandoval, to come up on stage for a very special message. Nagpalakpakan ng lahat. Inakay ni Alejandro si Amaris paakyat sa entablado. Sa likod nila, sa isang dambuhalang LED screen, isang slideshow ng kanilang mga masasayang litrato ang nagsimulang umikot. Mga ngiti, mga yakap, mga pekeng alaala. Kinuha ni Alejandro ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, biglang namatay ang slideshow. Ang screen ay naging itim. Isang kolektibong O ang narinig mula sa mga bisita. Mukhang may technical na problema. Biro ni Alejandro, bahagyang nagulat. Ngunit hindi iyon technical na problema. Sa control room, isinaksak ni Manang Bituin ang USB. Sa isang malalim na hininga, pinindot niya ang play. Sa entablado, ang itim na screen ay biglang nagkaroon ng liwanag. Ngunit hindi ang mga litrato
Nina Alejandro at Amaris ang lumabas. Ang lumabas ay ang pamilyar na imahe ng nursery ng mga bata, kuha mula sa itaas. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ano ito? At pagkatapos, lumitaw si Amaris sa screen. Ang Amaris na walang makeup ng kabaitan. Ang Amaris na may malamig na mga mata at may boses na puno ng lason. Narinig ng lahat ang kanyang bulong habang naghahalo siya ng tsaa. Kaunting pampatulog para sa mga munting peste. Isang nagulat na katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang lahat ng mga mata, na kanina'y nasa magkasintahan sa entablado, ay napako na ngayon sa dambuhalang screen. Si Amaris, na nakatayo sa tabi ni Alejandro, ay natigilan. Ang nangiti ay nanigas sa kanyang mga labi. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Iniwan itong kasing puti ng kanyang bestida. Ano to? Anong kalokohan to? Ngunit nagpatuloy ang video. Ipinakita nito ang pag-amin niya sa harap ng mga natutulog na bata. Ang kwento ng paghihiganti. Ang plano niyang sirain si Alejandro. Ang bawat salita ay malinaw. Pinalakas ng sound system ng party, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hardin na parang hatol ng kamatayan. Magbabayad ang ama ninyo sa lahat ng kasalanan niya. Nang matapos ang video, walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang humihinga. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. At pagkatapos, isang maliit na tunog ang bumasag dito. Isang hikbi. Mula kay Luz, mula kay Sol, at mula kay Cielo. Ang tatlong bata, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay nagpakita ng emosyon. Hindi na ito takot. Ito ay ang paglaya mula sa takot. Dahan-dahang lumingon si Alejandro kay Amaris. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkalito o gulat. Ito ay isang blankong canvas kung saan unti-unting ipinipinta ang isang larawan ng dalisay at sukdulang pangingilabot. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang takot sa mata ng kanyang mga anak, ang mga salita ni Ning, ang sarili niyang mga pagdududa, lahat ay biglang nagkasya sa iisang nakakatakot na larawan. Nakita niya ang babae sa kanyang tabi, hindi bilang ang anghel na nagligtas sa kanya, kundi bilang ang demonyong halos sumira sa kanya. Alejandro, mahal, hindi totoo. O yan, nanginginig na sabi ni Amaris, hinawakan ang braso nito. Gawa-gawa lang yan. Pakanayan ng babaeng iyon, sining. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang kanyang mukha sa screen, ang kanyang boses na puno ng pagkamuhi, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan na maaari niyang sabihin ngayon. Dahan-dahang tinanggal ni Alejandro ang kamay nito mula sa kanyang braso. Ang kanyang kilos ay mabagal ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tumingin siya sa mga mata nito at sa kauna-unahang pagkakataon, tunay niyang nakita ang nasa likod ng mga iyon, hindi pag-ibig, kundi isang malamig at kalkuladong galit. Isang kasakiman na walang hanggan. Ang maliit na tinig sa kanyang isipan ay hindi na sigaw. Isa na itong nakabibibinging katahimikan ng katotohanan. Ano ka? Ang tanong ni Alejandro ay hindi pa sigaw. Ito ay isang bulong, ngunit sa katahimikan ng hardin, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Ang kanyang boses ay walang galit. Ito ay isang bagay na mas malala pa roon, isang ganap na kawalan, walang emosyon, walang nararamdaman para sa babaeng nasa harap niya. Ano ka? Ulit niya, mas malakas ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Isang demonyo? Napaatras si Amaris. Ang pagmamakaawa sa kanyang mukha ay napalitan ng desperasyon at pagkatapos ng purong galit ng isang nahuling ahas. Oo, sigaw niya yan kung bumaboriti kong biging guno. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hinanakit.
Oo, ginawa ko nga ang lahat ng yan. At kulang pa yan sa ginawa ng pamilya mo sa amin. Ninakaw ninyo ang lahat. Karapat dapat lang kayo sa lahat ng ito. Lalo ka na. Ang tanga-tanga mo, Alejandro. Napakadali mong nauto. Ang kanyang pag-amin ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging malakas na usapan. Ang pagkabigla ay naging pandidire. Ngunit hindi na sila pinapansin ni Alejandro. Ang tanging nakikita niya lang ay ang kanyang mga anak. Naglakad siya pababa ng entablado na parang isang taong nasa panaginip. Nilagpasan si Amaris na para bang hindi ito nag-exist. Tinawid niya ang hardin, ang dagat ng mga nagulat na mukha ay naghihiwalay para bigyan siya ng daan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang 3 anak na babae. Tiningnan niya sila, tunay na tiningnan, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Nakita niya ang bakas ng takot na malapit nang mapalitan ng kaluwagan. Nakita niya ang mga luhang hindi na para sa sakit, kundi para sa paglaya. Luz, sol y cielo, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa unang pagkakataon. Patawarin ninyo si Daddy. Patawarin ninyo ako. Walang salitang namutawi mula sa mga bata. Sa halip, sa isang kilos na mas malakas kaysa sa anumang salita. Sabay-sabay silang yumakap sa kanya. Isang mahigpit na yakap. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro ang init ng pagmamahal ng kanyang mga anak na matagal nang nawala. Doon, sa gitna ng kahihiyan at gulat, sa sahig ng kanyang marangyang hardin, nagsimulang umiyak si Don Alejandro del Fuego. Sa entablado, naiwang mag-isa si Amaris. Ang reyna ay wala ng korona. Ang kastilyo niya ay gumuho. Nang makita niya ang eksena sa pagitan ng mag-aama, ang kanyang galit ay naging purong desperasyon. Tumakbo siya pababa ng entablado. Sinusubukang tumakas, ngunit hinarang siya ng 2 gwardiya. Bitiwan ninyo ako. Hindi ninyo alam kung sino ako. Sigaw niya, nagpupumiglas. Mula sa karamihan, lumabas si Manang Bituin. Ang matandang anino, ang tahimik na tagapagbantay. Lumapit ito kay Alejandro na yakap pa rin ang mga anak. Don Alejandro, sabi niya sa kalmadong boses. Tumawag na po ako ng pulis. Tumingin si Alejandro sa matanda at sa mga mata nito, nakita niya ang katapatan na hindi niya nakita sa iba. Tumango lang siya, isang tango ng pasasalamat at pagsisisi. Bumaling siya sa mga gwardiya na hawak si Amaris. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay malamig at matigas na parang bakal. Ilabas ninyo siya sa pamamahay ko. Ang pagpapalayas kay Amaris mula sa Hacienda del Fuego ay hindi enggrande. Walang sigawan, walang dramatikong eksena. Ang tanging narinig lamang ay ang marahang tunog ng sirena ng pulis sa di kalayuan. Papalapit upang kunin ng isang babaeng ang krimen ay hindi pagnanakaw ng yaman, kundi pagnanakaw ng inosensya. Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Amaris palabas, ang dating reyna ng gabi ay isa na lamang ordinaryong babae na puno ng galit at pagkatalo. Ang kanyang magarang bestida ay gusot na, ang kanyang perpektong ayos ay sira na. Dumaan siya sa gitna ng mga bisitang tila mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga at pandidiri. Walang kahit sinong tumingin sa kanya ng may awa. Ang huling nakita ni Alejandro sa kanya ay isang tingin na puno ng walang hanggang pagkamuhi, isang tinging nangangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na siya natinag. Ang kapangyarihan ni Amaris sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Nang mawala na ang lahat ng bisita at ang mga pulis, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa hasyenda. Ang mga kumikinang na ilaw na kanina'y simbolo ng selebrasyon ay tila mga kandila na ngayon sa isang burol. Binuhat ni Alejandro ang kanyang 3 anak na nakatulog na sa pagod at sa bigat ng kanilang mga emosyon at dinala sila sa kanilang silid. Inihiga niya sila sa kanilang mga kama
At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hinalikan niya sila sa noo, isa-isa. Pinanood niya silang matulog at sa bawat paghinga nila, isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang puso. Paano niya nagawang maging ganito kabulag? Paano niya nagawang ipagkatiwala ang kanyang pinakamahahalagang yaman sa isang demonyo? Ang mga tanong ay paulit, ulit na umikot sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Bumaba siya sa kanyang opisina. Nakita niya roon si Manang Bituin, tahimik na nag-aayos. "Manang," sabi niya, ang kanyang boses ay pagod at basag. "Salamat." "Ginawa ko lang po ang nararapat, Don Alejandro," sagot ng matanda, "para kay Senyora Isabela at para sa mga bata." "Alam ko," sabi ni Alejandro, "at patawarin mo ako dahil hindi kita pinakinggan, dahil hindi ko nakita." "Ang mahalaga po ay nakikita niyo na ngayon," sagot ni Manang Bituin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. At pagkatapos, tinanong ni Alejandro ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Nasaan siya, Manang? Nasaan si Ning? Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay tila isang bagong simula para sa hasyenda. Ngunit para kay Alejandro, ito ay isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Matapos ang isang gabing walang tulog, isang bagay lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang hanapin si Luningning. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi na siya nag-abogadong mag-utos. Siya mismo ang nagmaneho, gamit ang address na nakasulat sa lumang employment form ni Ning. Tinahak niya ang mga kalsadang hindi niya kailanman pinapansin. Mga masisikip na eskinita, mga magugulong palengke, mga lugar na malayong-malayo sa kanyang marangyang mundo. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero na nakatayo sa isang hilera ng mga magkakadikit na tahanan. Ang pintura nito ay kupas na, ngunit may mga tanim na bulaklak sa mga lumang lata sa bintana. Isang testamento ng pag-aalaga sa gitna ng kahirapan. Ito ang mundo ni Ning. Isang mundong simple, ngunit tapat. Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang mamahaling Italian leather shoes ay tila hindi bagay sa maputik na daan. Ang mga kapitbahay ay sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Nagtataka kung sino ang importanteng bisitang ito. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Ang pinto na gawa sa manipis na plywood. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit bigla siyang nag-alinlangan. Ano ang sasabihin niya? Anong mga salita ang sapat para mabura ang sakit at kahihiyang idinulot niya sa babaeng ito? Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong sinira mo ang dignidad at pilit na itinaboy sa gitna ng ulan? Ang Don Alejandro del Fuego, na kayang harapin ang mga board members at mga corporate giants, ay biglang naging isang duwag sa harap ng isang simpleng pinto. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang pride at kumatok. 3 marahang katok. Ang pinto ay bumukas at doon nakatayo si Luningning. Ang kanyang muka ay medyo maputla at ang kanyang mga mata ay bahagyang maga, ngunit wala na roon ang takot o ang luha. Sa halip, ang nakita ni Alejandro ay isang tahimik na lakas, isang dignidad na hindi kayang sirain ng anumang akusasyon. Nagulat ito nang makita siya, ngunit hindi ito natinag. "Sir?" sabi nito. Ang boses ay kalmado. "Luningning," sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Nahirapan siyang tingnan ito ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay napunta sa sahig. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi pinatuloy ni Ning si Alejandro sa loob ng kanilang munting tahanan. Sa halip, lumabas siya at naupo sila sa isang maliit na bangkong kahoy sa kanilang bakuran, sa ilalim ng isang puno ng aratiles. Ang hangin ay sariwa
at ang sikat ng araw ay mainit. Isang malaking kaibahan sa malamig at artipisyal na hangin sa loob ng hasyenda. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Si Ning ay tahimik na nakatingin sa malayo. Si Alejandro naman ay nakayuko, pinagmamasdan ng kanyang mga kamay. Hindi alam kung paano sisimulan ang isang pag-uusap na matagal na niyang dapat ginawa. Sa huli, siya ang bumasag sa katahimikan. Ning, simula niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng bigat. Wala akong ibang dahilan sa pagpunta ko rito, kundi ang humingi ng tawad. Ang mga salitang patawad at sorry ay tila napakababaw para sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Pinagbintangan kita, hinusgahan kita, ipinahiya kita, at higit sa lahat, hindi kita pinaniwalaan nung ikaw na lang ang nagsasabi ng totoo. Tumingala siya at sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ito sa mata. Naging bulag ako, Ning. Bulag sa kalungkutan, bulag sa pangangailangan kong may pumuno sa puwang na iniwan ni Isabela. At sa pagiging bulag ko, halos nawasak ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang aking mga anak. Kung hindi dahil sa'yo, sa tapang mo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi umimik si Ning. Nakikinig lang siya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik sa trabaho, pagpapatuloy ni Alejandro. Wala akong karapatan. Hindi rin ako naparito para bayaran ka sa lahat ng pinsalang na idulot ko, dahil alam kong ang dignidad ay hindi nabibili ng pera. Naparito lang ako para sa isang bagay, ang iyong kapatawaran. Kahit hindi ko ito karapat-dapat, kailangan kong hilingin. Matapos niyang sabihin ang lahat, isang mahabang katahimikan ang muling namayani. Para kay Alejandro, bawat segundo ay parang isang walang hanggan. Handa na siyang tanggapin ang anumang isasagot nito. Galit, panunumbat, o ang tuluyang pagtaboy sa kanya. Ngunit nang magsalita si Ning, ang kanyang boses ay malumanay. Don Alejandro, sabi niya, sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Sa totoo lang, galit na galit ako sa'yo. Nasaktan ako. Pero kagabi, habang iniisip ko ang lahat, naisip ko ang mga anak ninyo, naisip ko kayo bilang isang ama. Huminto ito saglit. Nagawa ko lang naman ang lahat ng yon dahil sa kanila. Dahil nakita ko sa mga mata nila ang takot. At ang pagmamahal ko sa kanila ay mas malaki kaysa sa anumang galit o takot na naramdaman ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Kailangan, giit ni Alejandro. Ngumiti si Ning, isang maliit at malungkot na ngiti. Ang kailangan ninyo ay ang patawarin ang sarili ninyo dahil ang pagkakamali ay hindi nagtatapos sa paggawa nito, kundi sa pagbangon mula rito. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Alejandro ang isang malaking bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Hindi pa niya lubusang napapatawad ang sarili. Ngunit ang sinabi ni Ning ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na magsimula. Pinapatawad na po kita, sir, sabi ni Ning. At sa pagkakataong yon, naging totoo ang kanyang ngiti. Para sa mga bata. Makalipas ang ilang linggo, ang Hacienda del Fuego ay ibang-iba na. Ang malalamig na pader ay tila nagkaroon ng init. Ang nakabibinging katahimikan ay napalitan ng mga tunog na matagal nang nawala. Ang sigawan ng mga batang naghahabulan sa hardin, ang kanilang malalakas na tawanan, ang tilamsik ng tubig mula sa swimming pool. Sina luz, sol at sielo ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Ang laging blangkong mga mata nila ay mayroon ng kislap. Ang kanilang mga ngiti ay abot na hanggang tainga. Muli na silang naging mga bata. At ang dahilan nito ay si Alejandro. Tinupad niya ang isang pangako sa kanyang sarili. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa opisina ng mas maaga. Nagbabasa siya ng mga kwento para sa kanila bago matulog. Naglalaro sila. Nag-uusap sila. Muli niyang pinakinggan ang tibok ng puso ng kanyang mga anak.
Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Manang Bituin, isang sasakyan ang pumasok sa tarangkahan. Isang pamilyar na sasakyan. Alejandro, may bisita ka! Sigaw niya mula sa kusina. Lumabas si Alejandro mula sa kanyang opisina. At doon, sa may pintuan, nakatayo si Ning. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng bestida. Ngumiti ito sa kanya. Ning, sabi ni Alejandro, hindi maitago ang sorpresa at kasiyahan. Bago pa man siya makapagsalita, tatlong maliliit na bulto ang mabilis na tumakbo mula sa hardin at sabay-sabay na yumakap sa mga binti ni Ning. Ate Ning! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Namiss ka namin, sabi ni Luz. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Sol. Maglaro tayo, hila ni Cielo. Napuno ng luha ang mga mata ni Ning habang niyayakap niya ang tatlong bata. Ang yakap na yon ang nagsabi sa kanya na tama ang lahat ng kanyang ginawa. Inimbitahan ni Alejandro si Ning, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kaibigan, isang bisita. Habang naglalakad sila sa hardin, pinapanood ang mga batang masayang naglalaro. Isang bagong uri ng kapayapaan ang naramdaman nilang dalawa. Nagsimula na silang mag-therapy, kwento ni Alejandro. Malaki ang naitutulong, pero ang pinakamalaking gamot ay ito. Itinuro niya ang tawanan ng mga bata. At ikaw ang nagbalik niyan sa kanila. Ngumiti lang si Ning. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tumingin si Alejandro kay Ning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang bagong emosyon na nagsisimula pa lamang mamukadkad, paghanga. Salamat Ning, sabi niya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito pasasalamat para sa pagligtas sa kanyang mga anak. Salamat, dahil tinuruan mo akong makitang muli. Sa paglubog ng araw, ang ginintuang liwanag nito ay bumalot sa kanilang dalawa. Walang mga salita ng pag-ibig na binigkas, walang mga pangakong binitiwan. Ngunit sa isang tahimik na pag-unawa, sa isang nangiting puno ng pag-asa, pareho nilang naramdaman na ito na ang simula. Ang simula ng paghilom, ang simula ng pagbuo ng isang pamilya, hindi mula sa abo ng kasinungalingan, kundi mula sa matibay na pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na dahan-dahang namumunga sa hardin ng mga pusong minsan nang nasugatan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ina, ay hindi nasusukat sa dugo o sa ganda ng salita. Ito ay nasusukat sa gawa, sa tapang na protektahan ang mga walang kalaban-laban, sa lakas na tumayo para sa tama, at sa pusong handang magpatawad at maghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luningning at Alejandro. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.